Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 91.5 Brigada News FM Legazpi City, the Music and News Authority. Mga kabrigada, ang ating One Time the New Filipino Time, alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, dating Pangulong Duterte, marapat lang umanong mapanagot sa batas bago sa impyerno kaugnay sa issue ng EJ case. Crime against humanity, posible na umanong maisampa laban sa dating Pangulo. Bagyong iyon, tumaas pa ang tsansang maging isang super typhoon. Temporary relief sa electric bill at disconnection ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Inirekomenda ni Pangulong Marcos sa ERC. Mga donasyon para sa biktima ng Bagyong Christine na ihatid ng Brigada News FM Manila sa mga pamilyang apektado sa Noveleta, Cavite. At Brigada One Tahanan, nakalikom ng pera para sa pagpapagamot ng batang may leukemia. Drive Max Balita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, October 29, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, matapos po ang naging unang pagdinig hinggil sa war on drugs kahapon at pagsagot naman ni dating Pangulo sa mga aligasyon laban sa kanya, tiniyak naman ni Senadora Risa Hontiveros na matyaga pa nilang iimbestigahan sa Senado ang tungkol dito para makamtan ang umano'y hustisya ng bawat EJK victims. Para sa karagdagang detalye, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Live Report. Yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta.
Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, Yan na lang ang isa sa mga naging palitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Risa Hontiveros sa naging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil nga sa naging war on drugs na nakaraang administrasyon. Sa nasabing pagdinig ay inamin ni Duterte na meron siyang death squad na binubuo umano ng mga gangster pero pagtitiyak niya ay hindi ito state-sponsored. Maliban pa rito, sa ilang parte rin ng pagdinig ay inako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa naging extrajudicial killings. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. Kasunod nito, binigyan din ng senadora na marapat lang na mapanagot sa ilalim ng batas si Duterte. Ito'y bago pa umano maparusahan sa impyerno. Dagdag pa niya, tanging gawain lang ng mga halang ang kaluluwa at matigas ang puso ang EJK. Samantala, ayon kay Senate President Cheese Escudero, dapat lang na matalakay sa susunod na pagdinig ang inamin ng dating Pangulo na meron siyang death squad. Kalulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Miska News Authority. Right back. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, dalawang Chinese fishing boats ang namonitor po ng Philippine Navy sa east coast ng Luzon. Pero sabi ng Navy, hindi naman ito alarming. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada Live Report. Dalawang Chinese fishing boats ang namonitor ng Philippine Navy sa east coast ng Luzon. Bago ito naiulat ng security expert na si Ray Powell na namonitor 20 nautical miles mula sa San Ildefonso Peninsula sa Kasiguran, Aurora ang mga Chinese fishing boats na Lu Rongyu 51794 at Lu Yanwanyu 017. Yes, we have monitored them. Also is monitoring. The information is I have to get exact that long based on the report given to us last night. We have monitored the version of the east coast of the country. Sa kabila ng presensya ng dalawang fishing boats ay wala pa namang na-monitor na pangingisdang ginagawa ang mga ito at hindi rin Chinese maritime militia vessels kaya walang dapat ika-alarma. This is not alarming. We only give special attention if these are Greyhound ships. If these are not Greyhound ships conducting fishing activities or others related to the proper government agency. One thing, monitoring tell us that the maritime militia are in the West Philippine Sea. Fishing vessels are all around. Maliban naman sa dalawang Chinese boat, mayroong iba pang mga fishing boats na namonitor ang Navy sa exclusive economic zone ng bansa kung saan ang iba sa mga ito ay galing sa ASEAN countries. It's not only the Chinese fishing boats that we monitor, there are other fishing boats from other countries all over our sea, including ASEAN countries and the Pacific Island states. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right back. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, posible na raw na pumasok sa crimes against humanity ang mga ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kahapon. Kabilang na ang pag-amin na mayroon itong sariling death squad at pag-ako sa lahat ng responsibilidad. Iginit din ng ilang kongresista na hindi dapat magpalinlang ang publiko sa tangkang paglilihis ng atensyon sa tunay na isyu. Ang kabuang ulat iyahatid ni Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Live Report. I and I alone take full legal responsibility
sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot at ako ang makulong. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang umamin. Siya na raw ang aako ng lahat ng responsibilidad sa mga nangyaring pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Maging ang pagbuo ng death squad ay ibinunyag din ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado. Ang mga naturang pahayag ng dating Pangulo ang magdadala raw sa pagsasampa ng crimes against humanity. Sabi ni House Quad Committee Co-Chairperson Bienvenido Abante Jr., maaari itong pumasok sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Section 10 of RA 9851 establishes the principle of command responsibility which holds superiors liable for crimes committed by their subordinates if they had knowledge of the crimes and failed to take necessary actions to prevent or repress them. The killings order under former President Duterte's so-called war on drugs meet all the elements of willful killing as a crime against humanity under Section 6. Malinaw na anya na sa pagtaya ng International Criminal Court o ICC, umabot sa 12,000 hanggang 30,000 ang bilang ng napatay simula July 2016 hanggang March 2019. Karamihan din umano sa mga biktima ay mga sibilyan na pinagsususpetsahan lamang ng mga pulis na sangkot sa illegal na droga. These killings occurred in a widespread systematic attack across various cities, municipalities, and provinces throughout the Philippines. These killings were executed under a state or organizational policy, namely the anti-drug campaign of former President Duterte, which included a national system of rewards within the police hierarchy. Dagdag pa ni Abante, hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko sa mga inaming pagkukulang ng dating Pangulo sa war on drugs, lalo na sa issue ng umano'y pagpuwersa o pamimilit nila sa isang resource person na kumpirmahin ang reward system sa mga pulis. Naging katanggap-tanggap na umano sa nagdaang administrasyon ang mga pagpatay at pagmumura na ang nakalulungkot ay pinapalakpakan pa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, naging mas mabilis ang intensification o yung pagiging mas malakas ng Bagyong Leon habang nasa katubigan ito sa bahagi ng Cagayan. Huling namataan ng bagyo sa layong 505 kilometro, silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng hanggang 150 kilometers per hour at bugso nga abot naman ng 185 kilometers per hour. Dahil naging mas malakas ang bagyo, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. Maraming lugar din sa bansa ang kasalukuyang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Brigada Balita Nationwide. Tuloy-tuloy po ang paghahatid ng ayuda ng pamahalaan sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Pero hindi lang pagkain dahil damit at gamot ang pinoproblema ng mga apektadong residente. Kaya bilang bawas naman sa kanilang alalahanin, may suhestyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Regulatory Commission hinggil sa electric bill ng mga residente. May kabuang report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Brigada Live Report. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Energy Regulatory Commission na pag-aralan ang posibilidad na magpatupad ng temporary relief sa pagbabayad ng kuryente sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa isang pahayag, iniutos ng Pangulo sa ERC na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa pagputol ng linya ng kuryente at pangongolekta ng bayad mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa patuloy na pagbangon ng mga
biktima ng bagyo, lalo na ang mga nasa lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Bahagi rin ng direktiba ng Pangulo na payagan ang staggered payment o unti-unting pagbabayad ng kuryente para sa mga apektadong buwan upang hindi mabigatan ang mga apektadong residente. Ayon naman sa Administrator ng National Electrification Administration na si Antonio Almeda, umabot sa 2.1 million household connections ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine mula sa 12 rehiyon. Sa ngayon anya, tuloy-tuloy ang kanilang restoration at tinatayang nasa 500,000 na lang ang wala pang supply ng kuryente. So restoration is still ongoing on the areas of Pangasinan under the franchise area of Panelco 1, Batelec 1 in the areas of Nasugbu and Calatagan, Batangas, Aleco, Albay Electric Cooperative, Casoreco 2 covering the areas of Naga, and Casoreco 3 covering the area of Iriga in the Bicol Region, Camsur. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Trimac, Brigada Balita Nationwide. Nagsagawa ng feeding initiative ang malasakit team ni Senator Christopher Bongo sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa City. Umabot sa 565 na mga pasyente at watchers ang nabigyan ng mga relief items. Naging matagumpay naman ito sa pagkipag-ugnayan ng senador sa RITM. Trimac, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isang linggo bago po ang US Elections 2024, nakita po sa isang daily election poll trackers ang gabuhok na lamang ni US Presidential at Vice President Kamala Harris mula sa kalaban nitong si dating US President Donald Trump. Ngayong Martes po, mayroong 1.4 percentage point advantage si Harris kay Trump. Samantala nagtungo po si Harris sa Battle State ng Michigan para mangampanya, habang sa Atlanta, Georgia naman nagsagawa ng campaign rally si Trump. Trimac, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, maraming kabahayan ang nasira at maraming mga residente ang inilikas matapos manalasa ang Bagyong Christine. Sa tawag ng paghingi ng tulong sa panahon ng kalamidad ay mabilis na umaksyon at hindi nagdalawang isip ang Brigada News FM Manila para magpaabot ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Barangay San Rafael 2 sa Noveleta, Cavite. May report si Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Malalim man ang pinsalang iniwan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Calabarzon, wala na yatang tatalo sa tatag ng puso ng mga Pilipino sa pagharap sa trahedya. Ngayong nalalapit ang Pasko, mas umigting pa ang diwa ng pagbibigayan, tulungan at bayanihan ng ating mga kabrigada para sa mga kababayan nating pilit na bumabangon sa nagdaang sakuna. Ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, isa ang Brigada News of Manila sa unang naghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Barangay San Rafael 2 sa Noveleta, Cavite. Mula ito sa ating brigadahan at nakalap na donasyon sa ating mga kabrigada. Nalubog sa baha ang lugar at maraming pamilya ang naapektuhan, kaya minabuti ng brigada at ng one-tahanan party list na hatiran ng tulong ang nasa 50 pamilya ng Barangay San Rafael 2. Ayon sa kapitan ng barangay, malaking tulong para sa kanyang mga nasasakupan ang natanggap nilang mga relief, lalo na't medyo hirap pa sila makabangon mula sa naging epekto ng bagyo. Maraming salamat din po sa mga taong tumutulong katulad po ng inyo brigada na talagang dumayo pa po para sa aming barangay para magbigay ng tulong. Kaya maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po to para sa mga kabarangay ko. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-donate. Sa pamamagitan ng ating brigadahan at makabayaning pagtutulungan, sabay-sabay tayong babangon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide.
Oy mga pare koy, broken-hearted ka na naman ba? Sinasabi nila na kapag broken-hearted daw, napapadalas yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagpupuyat at pagkaranas ng matinding kalungkutan. Alam natin ginagawa ito ng ilan upang makalimot. Pero dahan-dahan lang dahil ayon sa pag-aaral, ang mga ito ay maaaring magdulot po ng tinatawag na broken-hearted syndrome. Ang kondisyong ito, humihina po ang puso dahil sa matinding emotional at physical stress. Para maiwasan ito, iilan lamang ang mga dapat gawin ay mag-ehersisyo at mag-focus po sa trabaho, kumain ng mga masusustansyang pagkain at pag-inom ng mga vitamins na nakakatulong po sa ating kalusugan. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, dumulog sa tanggapan ng Brigada News FM Rojas ang isa sa mga kakilala ni Nanay Jessa mula sa bayan ng Sigma, Capiz upang humingi ng tulong. Hiling kasi ni Nanay Jessa na malampasan ng kanyang 7 years old na anak ang hamon na dala ng sakit na leukemia. Dahil na rin sa hirap ng buhay ay hindi kaya ng pamilya ni Nene ang araw-araw na gamutan at pamasahe kung kaya't kung kani-kanino na lang lumalapit si Nanay Jessa upang mangutang. Sa inisyatibo ng Brigada News FM Rojas, One Tahanan Party List at mga tagapakinig, nakalikom po tayo ng halos 10,000 pesos para sa pagpapagamot ni Nene. Gusto na po magpasalamat karon sa One Tahanan sa Brigada sa ilang suking tigpaminaw. Ako gid nga mabulig sang cash ninyo nga ginhatag agud may ihipagplite kami pakadto sa Iloilo madamo gid. Nga salamat sa Brigada News FM Rojas na naging tulay agud malabot ang bulig sa amin. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Balita, makabayaning pagtutulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama po ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Brigada in the heart of changing lives. Ma? Tigilan niyo ako! Puro na lang kayong mama! Hindi ko na kaya! Nay, tulala ka na naman. Lutang moments? Relate ka rin ba? Alam mo ba na ang pagiging lutang o space out ay posibleng dahil sa hormonal imbalance, mental stress at kakulangan sa tulog. Iwasan yan, magpahinga ng sapat at mag-Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Power Cells Herbal Capsule, tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Drive Max. Akala ko tapos na. May pa-surprise pa pala sa dulo. Hindi basta titagil. Sa bawat round, panalo.
Ang rigor ko, para kaming nasa roller coaster. Hindi ka bababa na hindi ka satisfied. Drive Max Capsule. Ikaw, baka gusto mo pang mag-explore. Available sa mga pharmacies nationwide. Ang Power Cells at iba pang Brigada Health Products ay mabibili na sa mga sumusunod na outlets sa Legazpi City, J-Med Pharma sa Washington Drive, Ultra Drug sa harap ng Albay Cathedral, Hada Pharmaceuticals malapit sa Argo Hospital, Kisim Med Pharmacy sa Bangkiruhan at sa apat na sangay ng The Generics Pharmacy sa Rizal Street, Kapantawan, Peñaranda at Iyasiano, lungsod ng Legazpi. Mga kabrigada, 2 dekadang tayo'y magkasama sa iisang tahanan dito sa brigada at magkatuwang sa pagharap ng bawat hamon ng buhay at pagbibigay ng taus-pusong serbisyo sa panahon ng kahirapan at mga sakuna ng ilan sa ating mga kababayan. Naroon ang inyong makabayaning pagtutulungan. Isang tahanan, one tahanan party list para sa kapwa at para sa bayan. Magtulungan at manindigan. One tahanan party list. Be a volunteer of One Tahanan Party List. Visit One Tahanan website at onetahanan.org and One Tahanan Facebook page. Paano kung nag-movie date kayo ni partner? Ikaw, excited, tapos siya, tinulugan ka lang? It's not giving, diba? Parang sa romansa, nakalimutan na sabay na sinimulan, sabay din dapat maabot ang ligaya. Timpla ng Drive Max Coffee, pagsaluhan ang bawat tasa na magkasama. Drive Max Coffee, dapat sabay ang saya. Ligaya, tuloy-tuloy. Ima Duarte Morsin, age na ako is 70. Halos Ginoo, kahit may edad na malakas naman akong katawan at sa masigla. Ganon din ang asawa ko. Kahit 82 years old na po siya. Ganon din malakas po siya. Ang ipapayo ko lang, mag-take sila ng Power Cells kasi para malakas silang katawan, masigla at sa yung mga mag-aware sila sa mga sakit. Brigada in the heart of changing lives. Oh, patnamnay ka na naman ah. Okay ka lang? Relax lang. Inumin mo muna tong Maxan Coffee. Araw-araw akong umiinom nito dahil kailangan makapagpatuloy tayo sa buhay. Kaya, huwag na patamlay-tamlay. Maxan Coffee muna. Brigada in the heart of changing lives. 105.1 Brigada News FM. Drive Max, Head Talk.